Hello! Welcome back to my channel. Once again, this is Teacher Jesse at ang ituturo ko sa inyo ngayon at ang pag-uusapan natin ay kung paano ba gamitin ang protractor. Okay? Marami sa atin ang mayroong protractor, kaya lang karamihan hindi marunong gumamit ito. Okay, so kahit gaano man kalaki ang protractor, regardless of the size, the same lang ang paggamit. Okay, so ituturo ko sa inyo. Dalawang bagay ang ituturo ko. Una ay ang paano mag-measure ng angle, kagaya nito mga angles ito na given. At ang pangalawa ay paano mag-construct ng given measure of angle. Like for example, given na sa 89 degrees. Okay, so let's start with how to measure the angles. But before that pala, sa mga bago pa dito sa channel, huwag niyong kalimutan like and share this video and mag-subscribe sa aking channel para updated kayo palagi sa aking mga ipopost na instructional videos. Okay, so let's start. Let's start with this angle. Okay, so unang, kung titingnan nyo, merong parts ang inyong protractor. Okay, so dito sa gitna, ayan ang pinakagitna ng protractor. And then merong numbers na 0 up to 180. 180 degrees kasi yung isang straight line is 180. Automatic na yan. Meron ding 0 to 180 dito sa kabila. Depende kasi yan sa paggamit ninyo. Saan ang terminal and initial point. Okay, like for example this one, dito merong red. Ayan, may mga red na numbers and meron ding black na numbers. Okay, so continue na tayo. Okay, pinakaunang step ay ilalagay nyo lang sa vertex itong pinakagitna ng inyong protractor. So like for example this one, mamili ka ng one side. So mas madali sa atin, kailangan na papaloob yung angle, yung buka ng angle. Kagaya nito, kasi kung ginanyan mo, hindi ma-enclose itong portion na to. So talagang kailangan ganito ang paggamit natin. At ito na yung tinatawag nating initial point or initial line and then terminal side or terminal line. Pwede rin ganito ang pag-measure. Okay? So, tingnan natin parehas kung the same lang ba ang measurement ng angle nito. Okay, let's start with this one. So, ilagay natin sa center. Ayan, tapos itapat natin sa 0 itong line na to. So, since dito tayo, dito ang ating initial side. So, dito tayo mag-start ng 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hanggang umabot siya ng ayan, 68. Okay, so this is 68 degrees. Okay, tingnan natin kung the same ba, 68 degrees pa rin ba kung gagamitan natin ng pag ganito. Ayan. So since kung ganito, ito naman yung initial side natin, ito yung terminal side. So dito tayo mag-start 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ayan, 65, 66, 67, 68 pa rin. So the same result will come out. Okay, paano kung gamitan natin ng ganito? Ganitong protractor. Okay, so side lang, yan, tapat pa rin natin sa gitna, and then, yan, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ganun pa rin naman, 60, almost 70, so 68 degrees. Okay, so how about the other one? Ito, so, yan, tapat lang natin, yan, and then, dyan yung initial side, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 64. Okay, ganun pa rin. So this is 64 degrees. Okay, how about this time, lumabas siya ng straight line ng 180. So meron tayong dalawang paraan kung paano gawin yon. Una ay yung susukatin muna natin to. Okay, ito yung isa sa mga paraan. Ito yung ginagamit ko. Mas madali para sa akin naman ito. So, ayan, 0, 10, 20, 100. This is 110. So this measures 110 degrees. And then since one revolution of a whole of a circle is 360, subtract mo lang. So 360 minus 110 is equal to 0, 5, 2. This is 250 degrees. Okay? Kasi 360 yan sa kabuuan. Or pwede rin ganito, yung isang second way of doing it. Drawing ka lang ng imaginary line. Yan, parang pang straight line. So automatic na yan, papunta dito, galing dito, papunta dito, that is 180 degrees. So idadagdag mo itong portion na to para
i-add mo sa 180. So, sukatin na lang natin to. Ayan. So, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. This is 70. So, idadagdag mo ngayon, 180 plus 70, 0, 15, 1, 250. Ganun pa rin naman ang result. So, 250 degrees. Okay, yan ay kung paano mag-measure ng angle gamit ang protractor. Okay, so this time naman ay tuturo ko sa inyo kung paano naman mag-construct ng angle given ang mga measures. Okay, like for example, 75 degrees. Okay, so ang una natin gagawin ay sa 75 degrees tayo. So, create lang tayo ng isang line, kahit anong orientation, kahit pagga or slanting, depende sa inyo yan. Okay, so for example, ganito ang gusto ko. Ayan. This is one side, and then this is the vertex. Ang gagawin natin, lapat lang natin to, tapos pili tayo ng gawin natin tong initial side. So, pwede pa ganyan, pwede din pa ganun. Depende sa inyo. So, gusto ko dito. Ayan, nasa gitna. Ayan. And then, count ka lang ng 75. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Ayan ang 75. Lagyan mo lang ng mark. Ayan. And then, i-connect mo lang papunta sa point. And this is now our angle, which measures 75 degrees. Okay, pangalawa is 145 degrees. So, drawing lang tayo ng side. Ayan. The next is, okay, like for example, pupunta tayo doon. So, this is our initial side. 10, 20 hanggang 145. 140 and then gitna 145 dito. Ayan. So, and then connect natin. And we label it. This is 145 degrees. Okay, and the last one is a reflex angle which measures more than 180 degrees. So, 300 degrees. So, paano yan? Okay, dalawang options ang pwedeng gawin. Ang una is which is mas madali. I-minus mo lang sa 360. So, ibig sabihin, 360 minus 300, 60 degrees. So, drawing or construct ka muna ng 60 degrees angle. Okay, like for example, this one. Add tayo, 60 degrees angle. Ayan. And then, 60 degrees. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ayan. 60, then connect. Okay, and after connecting, instead na ito yung i-label mo ng 60 degrees, ito yung i-label mo ngayon ng 300 degrees. Kasi 300 plus 60 is 360. Okay, tingnan natin kung magkasing shape ba pag gagawin natin using the second way. Ang second way naman, eh, ganun pa rin yung kagaya ng tinuro ko kanina, related dun sa tinuro ko kanina kung paano magbasa. Una is drawing ka ng straight line. Yan. Straight line. And then, imagine natin na continuous yan. Straight line yan. So, since 180 yan, and then we are looking for 300. So, 300 minus 180. Kasi 180 na to, straight line na to, yan, 180. Kailangan nating dagdagan para maging 300. So 0, and then this is 10, and this is 2, this is 120. So kailangan nating dagdagan ng 120. So from here, dagdagan natin ng 120. Yan, 120. So ito yung terminal natin. 0, 10, 20 hanggang 120. Ayan, ang 120. And then, we are going to construct a line, draw a line, and we label this whole, yan, 180 plus 120, this is 120, a total of 300 degrees. So, kung titingnan nyo, similar lang sila. So, this, whichever method are you going to use, the same lang ang result na lalabas. Okay, so that's all for today. I hope that you have learned something, and ang kailangan lang practice kung paano gamitin ang inyong protractor. Okay, so thank you very much for watching. See you next time.